Okay, yung steer coaching model. So again, sa sports tayo, ang pinakamadaling example nito, sports. No, yung steer coaching model. So, ano yung S? Spot the opportunity. So, ibig sabihin, yung mga coaches, kaya ka kinuha dahil may naispatan silang talent sa'yo na pag kinoach ka nila, lalabas yung laro mo, yung recruitment. Hindi ka naman kukunin ng coach kung hindi, alam mo, ang mga coaches, kagaya nila Sir Benjo, hindi ang kukuha ng player, kahit sabihin mong magaling ka maglaro, pero kung hindi nila gusto yung laro mo, kasi may sistema sila eh, meron silang pattern, meron silang system na ipinatutupad both offensively and defensively. So, hindi ka nila kukunin out of pure talent. Pure talent is pupwede. Pero, coaches gets players na pwede dun sa sistema niya. So, yun. Na makakasunod dun sa sistema niya at yung palaban. Ibig sabihin, kahit na nalalamangan, hindi natatakot lumaban. So, yun. Yung spot to opportunity. And pinaka-example ko rito si Coach Yeng. Si Coach Yeng Giao. Kasi yung mga nakukuha niya sa draft, gumagaling and eventually nagiging magaling na PBA player. Si Coach Yeng. Diba? Si CYG, yan ang ano natin dyan. Tailor the intervention. So, ibig sabihin yung tailor the intervention, you intervene based dun sa person. You talk to the person based kung saan siya komportable. Kasi as a coach, you should learn how to talk to players. Kasi merong gusto nasisigawan, o merong gusto yung solo lang kausap, yung mga ganyan. Meron yung kinakausap na solo, meron yung dinadaan sa biro, may mga ganyan. Hindi lang yan isang one-dimensional, multidimensional yan. Maaring lahat kayo minumura ng coach nyo, napapagalitan kayo, pero as a group. Pero when coaches talk to you individually, ibig sabihin may nakikita sa'yo. I mean, naranasan ko yan. Dito sa ADA, sabi ko, bakit ba naman gusto kong ka-one-on-one na ito ni Coach George? Kuya George, bibira lang naman niya akong gamitin. Ako yung gusto niyang ka-one-on-one. Bakit hindi na lang itong mga ginagamit niya yung ka-one-on-one niya? Hanggang ngayon, puzzled pa rin ako doon kasi hindi naman niya ako madalas ginagamit eh. Yung dito sa ADAS, hindi naman niya ako madalas ginagamit. Pero eventually, doon ko na nalaman, bakit pala niya akong gustong ka-one-on-one. Kasi eventually, ini-enhance din ni Coach George yung confidence ko. That every time I shoot, papasok yung tira ko. Yun ang gustong ilagay ni Coach George sa isip ko. Papasok yung tira ko. I mean, lately ko lang naiintindihan yun. So, tatag ko rin dito si Coach George, si Kuya Gary. But, yun na nga yun. Coaches get players na po pwede doon sa kanilang sistema. No? At saka yung paano sila, ina-explain nila yung task na coaches got the responsibility to explain the task. Diba si Palik, bakit kailangan ganito yung palo mo, ganito dapat yung block mo, bakit ganito dapat yung kamay mo, posisyon ng kamay mo pag bumablock ka. Yung mga ganun sa volleyball. Sa basketball naman, bakit kailangan mo ng jump stop? Ba't kailangan mo ng jump step? Ba't kailangan mo ng ganito? Yung mga ganyan explain sa'yo yan. Halimbawa, naka-deny siya. So, anong counter mo? Yun yung mga ni-explain ng mga coaches. O, syempre, yan, CYG. Pag binigyan ka ng playing time, pakita ka. Kasi, yung pagbibigay sa'yo ng playing time, encouragement. Pero, dapat ko rin maintindihan na kapag hindi kayo masyadong ginagamit, pine-preserve na kayo sa injuries. Kumbaga, iniiwas na kayo sa injuries. And syempre, yung R, review. Alam na natin yun. Kasi minsan, pagdating dun sa review stage, ang player nagagalit, bakit siya binabangko? Hindi mo rin maano yun. Kaya ka binabangko o hindi ka na masyadong pinapalaro kasi hindi na kailangan.
pinipreserve ka na for injuries at pinipreserve ka na for more important games. So, yun lang po.